Hello guys, ako nga pala si Jericho ng Kuya Jericho Tech Solution at welcome back dito sa aking YouTube channel. And for this video nga, magpapalit tayo ng screen ng Oppo A16K. At kung ikaw ay magre-repair ng cellphone o magpapalit ng screen ng Oppo A16K at magdi-DIY ka at wala ka pang masyadong alam sa pag-aayos o pagpapalit ng screen ng Oppo A16K, guys, kailangan mong tapusin ang bidyong ito. At kung napapanood mo guys ang bidyong ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa YouTube channel at pakihit mo na din ang notif bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko na katulad nito. And guys, huwag na natin patagalin, magpapalit na tayo o magpalit na tayo ng LCD ng Oppo A16K. Hello guys, welcome back dito sa aking YouTube channel, dito sa Kuya Jericho Tech Solution. At sa video ngang ito, magpapalit tayo guys ng LCD ng Oppo A16K. Ito guys yung Oppo A16K. Isa lang ang kanyang camera guys at meron siyang double na back cover. Dalawa guys ang ating titikalin kapag magkakabit tayo ng LCD ng Oppo A16K. And guys, tikalin natin itong unang back cover nitong Oppo A16K. Yan guys, gamitan lang natin itong manipis na bagay para maiwasan nating madamage ang back cover. Ito guys yung back cover, malinis naman yung pagkakatanggal natin. Siyempre guys, ang sunod nating tatanggalin, itong mga screw at itong kanyang camera lens. Yan guys, para hindi natin madamage ang iba pang mga parts nito. Kailangan natin tanggalin ang back cover o yung dalawang back cover. Step by step guys para maiwasan natin magkasira itong unit. Yan guys, tanggalin lang natin itong mga screw dito sa cellphone. At yan guys, pagkatanggal natin nitong screw, tanggalin natin itong kanyang camera lens dito sa likod. At yan guys, kung makikita ninyo, natanggal na natin yung SIM tray at yung mga screw. Kaya titikalin na natin guys itong pangalawang back cover nya. Ayan guys, kaya naman ito ng kukulang. Papalitan guys natin ito ng LCD kasi guys nabasag yung kanyang LCD at hindi na gumagana. Ayan guys, tulad nung sa ibang mga unit, una nating tatanggalin, syempre, first thing first, battery muna ang ating tatanggalin pagka magkakabit tayo ng LCD. At syempre guys, kailangan meron tayong bagong pyesa o bagong LCD na ikakabit. Ito guys, yung ating bagong LCD. At kailangan nating i-testing muna yung ating bagong LCD para hindi tayo magkamali o mag-backjob sa pagkabit ng LCD. Ito guys, testing natin kung magdi-display yung unit. Ayun guys, lumabas yung kidlat o yung charging logo. Pero guys, pagka ganito ang logo, ibig sabihin is lobat na lobat. Kapag kulay pula yung logo. Ito guys, nung na-charge na, tinesting ko yung touch kung nagta-touch. And guys, okay naman siya at nagta-touch yung ating bagong LCD. Kasi guys, maganda naman yung brand nitong LCD. At siya nga pala guys, kailangan pagka magpapalit kayong LCD, pipili kayo ng magandang brand para maiwasan nyo yung backjob. Kasi guys, pagka magpapalit kayong LCD at pangit yung brand na nabili ninyong LCD, ay maaari kayong mag-backjob at magpaulit-ulit ng gastos o mag-abono guys. Ayun guys, ang pinakamahirap sa pagiging technician is mag-abono ka ng pyesa. Kasi guys, ang presyo ng LCD is
Mahal din yan guys, mataas din ang presyo at masakit-sakit din sa bulsa kapag ka nagkaabono ka. At ayun, sunod nating tatanggalin ito guys, mismong dati niyang LCD kasi guys sira na at basag. Sa pagtanggal nga nito guys, nitong dati niyang LCD, hindi natin kailangan ng hot air. Ang kailangan natin dito guys is manipis lang na bagay. And guys, sinusungkit lang ito at tinatantya ang pagsungkit para hindi masira yung mismong panel o yung frame na nilalagyan o nilalapatan nitong LCD. And guys, kung mapapansin ninyo, una lata yung pinansungkit ko. Pero ang pinang susungkit ko talaga guys is baraha para hindi magasgasan yung mismong panel o yung mismong frame nitong LCD. Ayun, natanggal natin yung dati niyang LCD kasi guys papalitan natin. Sa pagpalit nga nito guys, kailangan muna nating linisan at i-check yung lalapatan ng LCD. Kung merong mga dumi na pwedeng bumara paglapat natin ng LCD at magre-resulta ng pag-angat ng pagkalapat ng LCD. Kasi guys, pangit ang pagkakabit ng LCD kapag ka may angat. Papasukan yan guys ng hangin at pwedeng masira agad ang bago ninyong LCD kapag ka meron yan angat. And guys, kung mapapansin ninyo, para magandang lapat ng LCD is nilinis ko muna yung lalapatan. Kasi guys, pag nilinis mo ang lalapatan ng LCD is 100% yan na bukod sa lapat na lapat, maganda yung pagkalagay na parang hindi siya pinaltan o parang brand new din. Yan guys, lagyan na natin ng pandikit yung ating frame na lalapatan nitong LCD. Ito nga pala yung LCD guys. Kabit na natin. Ito guys, mga bagong LCD, meron siyang plastic dito sa likod. Kailangan natin yan tikalin. At meron pa yan guys, adhesive dito sa kanyang, dito sa likod ng LCD flex. Kailangan natin yan guys tanggalin para paglapat is hindi angat. Kasi guys, makapal yan kapag hindi mo tinanggal. Sa kapal niyan guys, angat yan pagka nilapat mo yung bagong LCD. O, tingnan nyo guys. Yung pagkalapat kapag tinanggal mo yung plastic dun sa likod ng LCD. Maganda guys ang pagkalapat. And guys, ito nga palang Oppo A16K is parehas lang siya ng LCD ng C11 2020 o yung C11 model 2020. Yun guys ang kakompatible ng unit na ito, Oppo A16K. And guys, balik natin itong plastic na naghahawak dito sa battery kasi guys para hindi siya kumalog. Pangit yan guys pag tinanggal yung mismong plastic kasi guys walang hahawak sa battery. Yun guys, lapat na natin itong una niyang back cover. Siguraduhin lang guys natin na walang angat para man naka-align yung lagayan ng mga pindutan at SIM tray. Ayun guys, syempre pagkatapos nyan, babalik na natin itong camera lens
at yung kanyang mga screw. And guys, balik lang natin yung kanyang mga screw. At kung napapanood mo nga guys ang bidyong ito, huwag mo sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel at pakihit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos sa pag-aayos ng cellphone. Then guys, lagyan natin ng pandikit itong kanyang lalapatan ng back cover para guys hindi tumalsik at lapat siya. And guys, dinikit na natin. Siyempre guys, ang sunod nito kailangan nating lagyan ng tape. Lalagyan natin guys ng tape itong back cover. And guys, lagyan natin ng tape para guys hindi siya tumalsik o habang tumitigas yung pandikit is nalalapat naman o lapat. Maganda yung lapat nung LCD. And guys, i-open na natin. At dahil tinesting natin guys itong bagong LCD is okay yan guys at hindi yan basta magbabakjab. Pwera na lang kung mabagsak. And guys, at ganun lang guys magpalit ng LCD o screen ng Oppo A16K. At yun guys, sana nakatulong ang bidyong ito sa mga nagdi-DIY ng kanilang cellphone na Oppo A16K. Salamat guys sa panonood at sana wag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel.